Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo ay hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating mga katuwang sa ating technical side. Of course, sa Master Control, makakasama po natin si Miss Susan Aison. And of course, sa ating Wirecast, si Justin. And ang ating Executive Producer for today, of course, kasama po natin, as usual, si Miss Stephanie Vicente. Kami po ay inyong napapakinggan at napapanood ng live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa pamamagitan ng ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service at sa ating shortwave broadcast. Yan po ay sa pamamagitan ng ating mga shortwave transmitters sa pamamagitan ng mga facilities ng Voice of America sa may Tinang Tarlac. Ang ating pong mga shortwave frequencies, na pwede po nyo subaybayan ay ito pong mga sumusunod. Para sa ating Filipino program, 9.370 MHz na may alternate na 15.200 MHz. And of course, meron pa hong isa 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ngayon, sa English program naman po natin, meron din tayong tatlong shortwave frequencies. Ang mga shortwave frequencies naman po natin sa English ay 12.020 MHz and of course 15.640 MHz. At syempre meron pang isa, tatlo po kasi yan yung pong isa is 17.665 MHz. So lahat po yan, anim po na mga frequencies yan na naghahatid sa inyo ng mga programa both in English and Tagalog sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na para po sa ating mga overseas Filipino workers at sa ating Filipino diaspora. So ang aming pong paanyaya, please like and follow our Facebook page Radyo Pilipinas World Service and subscribe to our YouTube channel Radyo Pilipinas World Service at makinig sa mga shortwave broadcast po natin. Kasama na po itong Global na Tayo at iba pa mga programa natin sa English and Tagalog. Alright, sa edisyon po ito ng ating programa Global na Tayo, tayo po ay makikipag-ugnayan muli sa ating pong Labor Attaché Migrant Workers Office sa Seoul, South Korea. Sapagkat naglabas po ng 2025 Special Voluntary Departure Program o SVDP para sa mga undocumented foreign residents sa South Korea. Kaya't napakahalaga po nito, lalong-lalo na kung kayo po ay pamilya ng isang Pilipino na nasa South Korea nagtatrabaho at undocumented, kung ano man ang naging dahilan kung bakit sila naging undocumented, mahalaga po ito na malaman po ninyo. At maging yung ating mga Pilipino working and living in South Korea, importante po nito kasi para po sa lahat ito ng mga foreign residents na walang legal status, ibig sabihin undocumented, sa lahat ng foreign residents, hindi lamang po para sa mga Pilipino kundi sa iba pa mga foreign residents na undocumented o walang legal status. Ang Ministry of Justice po kasi ng South Korea maglulunsad muli ng Special Voluntary Departure Program o yung SBDP. Ayan. Sa mga para po doon sa mga undocumented na nais na kusang umalis sa South Korea sa tinakdang panahon. Para po malaman natin ang detalye niyan at paano ang proseso, makakasama na po natin ngayon live via Zoom, live from Seoul, South Korea, ang ating Labor Attaché ng Migrant Workers Office Seoul, Attorney Rosemary Duques. Attorney Duques, maraming salamat po at welcome po muli sa programang Global na Tayo.
Good morning, Sir, Mr. Ray Sampang, at sa ating po mga viewers dito sa ating programang Global Tayo. Tama po ba? Global Tayo. Right? Global na Correct. tayo. Ayan. Maraming salamat po, Attorney, Attorney Duques, Attorney Rosemary. At alam kong talagang nagalat po kayo ng oras para dito sa ating programa. Pero anyway, sa puntong ito, SVDP, Special Voluntary Departure Program, para sa mga undocumented foreign residents. Can you please tell us something about this? Bakit po naglabas ng SVDP ang South Korea? Yes, ito pong programang ito ay inilunsad ng Minister of Justice simula noong December 1, 2025, and it will run until February 28, 2026. Bali po 90 days, no? And it covers all foreign residents here in South Korea na wala po silang legal status. So tama po yung sinabi ninyo, undocumented. So bakit po inilunsad ito? Para i-encourage po itong mga foreign residents na sumurrender at maka-entitle po sila ng mga benefits under this special program ng Minister of Justice. Okay, so it will run until February, tama po ba, 26 ngayong taon? 28, sir. 28. February 28, 2026. Bali 90 days po. Nagsimula na po siya noong December 1, 2025. Okay. So, sino po ang okay, pag sinabi nating undocumented foreign nationals, of course, this does not include, of course, hindi lang Pilipino ito, maraming mga nationalities Yes, ito. So, ano po ang dapat na prosesong gawin dito? What is the first step to take? Dapat po ay mag-qualify muna sila doon sa programa na inilunsad ng Minister of Justice. So, mayroon po sila mga qualification as to who can avail of this special program. Unang-una po, yung mga illegal na pumasok, tama po kayo, illegal silang pumasok dito. And then kung sila ay gusto nang bumalik sa kanilang mga bayan. Pero, kung sila po ay napapaloob sa mga kategory ito, number one, gumamit po sila ng peke or hindi tamang dokumento, hindi po sila makaka-avail ng voluntary deportation program, at yun pong may mga kasong kriminal na hinaharap dito, at yun din pong mga foreign residents na nabigyan ng pagkakataon noon na mag-exit but they did not avail of the program, at yung pong mga naging undocumented after December 1, 2025. So, ang ibig sabihin po nito, kung kayo ay naging illegal stayer after December 2025, hindi na kayo sakop. So, yung prior po doon, sa date na yon, kayo po ay pwedeng mag-avail ng programang ito. Okay, so, alright. Pag halimbawa may kaso po yung undocumented, pwede pa rin po ba siya mag-apply? No, sir. Disqualified po siya according po doon sa issuance ng Minister of Justice. Kung kayo ay may kinakaharap na kaso dito sa South Korea, kailangan po munang harapin ninyo yung kaso na na-file laban sa inyo dito sa South Korea. Okay, sige. Pero, so, pagkatapos po ng February, sabihin na natin February, itong buwan ng February 2026, hindi na po magiging available yan. Yes, tama po kayo. Itong special program na ito po ay may duration lang ng 90 days para ma-avail po yung mga benefits under this program. So after po ng February 28, tuloy pa rin po naman ng crackdown, but however, hindi po sila makaka-avail ng special benefits under this special voluntary departure program. Okay. So ano po ba yung mga benefits na pwede nilang makuha, no? Kung sila ay mag-a-avail dito sa programang ito. Unang-una, makakaiwas po sila sa fine or multa. Dito po kasi sa South Korea, ay meron po silang tinatawag na fine or multa kung kayo po ay nahuli na kayo ay illegal stayer dito. At yung fine po yun will depend as to how long did you stay here in South Korea. For example, if less than 1 month po ang pagiging illegal stayer ninyo dito, ang fine po is equivalent to 1 million Korean won, which is 40,000 pesos in the Philippines. At kung over 5 years po naman ang stay ninyo, medyo matagal po ito, no? Ang fines po can exceed 30 million Korean won, which is equivalent to 121,000 pesos po.
Pangalawa pong benepisyo ay yung pong suspension of entry restriction. Kumbaga, sinasabi po nila, lawas na mag-avail ka ng programa at meron ka pang intensyon na bumalik sa Korea, ay according to the program, ay pwede ka pong bumalik sa Korea. Subject to the condition, of course, na ikaw po ay muling ma-issuehan ng visa papunta rito sa bansang Korea. Okay, so basta mag-apply sila nito pong voluntary departure program, may pagkakataon pa na bumalik sila ng Korea, pero dapat documented na sila. Opo, at saka legal na yung mga dokumento na kanilang gagamitin pagpasok, syempre po. At siguro, sir, medyo magkakaroon lang ng strict evaluation ng kanilang application. Syempre, nung umuwi po sila ay na-deport sila. So, subject pa rin po yan sa approval ng visa sa Korean Embassy sa Pilipinas. Pero, pwede ba silang, pwede pa sila, attorney, tumawag sa Immigration Contact Center? Paano po? Pwede ba? Yes, ang proseso po, sir, ay meron po silang online processing or application. Meron pong ilalagay tayo dyan na link sa Minister of Justice na kanilang website. At meron po doon application na i-fill up sila if they are availing of the program. Ngayon, pwede rin po namang tawagan ang ating opisina, ang Migrant Workers Office or ang OWA, para kung may katanungan po sila, pwede rin po natin silang i-guide on how to avail the program. But ang on top po sa programang ito ay ang Minister of Justice ng South Korea. Alright, okay. Alimbawa, ma'am, ako'y undocumented sa South Korea, nag-apply ako niyan ng nitong programang SBDP. Pag nag-apply po ba ako, direct, anong classification sa akin? Deported ako back to the Philippines? Wala naman akong kakaharaping jail time dyan, diretso ako deportation? Wala po. Maganda po yung proseso nila sa programang ito. All you have to do is apply as long as you are qualified. Mag-a-apply po kayo. And then, may mga requirements lang po sigurong hihingin. Like, for example, kung valid pa po yung passport, you have to present your passport. Kung wala na po kayong passport at expired na, syempre, yung iba, medyo matagal na po dito sa South Korea, no? Lalapit po tayo sa ating embahada for the travel exit document. So, mag-a-apply po tayo ng travel document. Yung po yung gagamitin natin pauwi sa Pilipinas. At wala po tayong kakaharaping kaso. Pag tayo ay nag-avail ng programa ito, ang mangyayari po ay kung tayo ay nag-apply, na-evaluate tayo, qualify, and then ang proseso po ay pauwi na rin po tayo ng Pilipinas. Okay. Ma'am, napag-uusapan natin na itong mga kaso, etc. na mga undocumented. Kasama rin po ba dyan na pwede mag-avail? Halimbawa, ako'y nakulong sa South Korean jail. At na-tiyempong marirelease ako, halimbawa, within this month or next first week or second week of February. Diretso deportation ako o pwede pa rin ako mag-avail nitong SBDP? Mag-a-avail po tayo ng programa para po tayo ay matulungan din ng embahada, ng MWO, kasi syempre po, matagal tayong nakulong. Matagal nakulong yung ating kababayan. Wala po siyang pera, pangtustos, paglalakad ng kanyang mga dokumento. So, pwede po siya mag-avail, pwede po siyang tumawag sa atin para mabigyan po natin siya ng assistance on how to proceed with this application for this voluntary deportation. Pwede na po siyang mag-avail. Yun. So, parang once na-finish na po yung kanyang sentensya. So, parang pumapasok dito, attorney, yung reintegration program. Ano po? Yes po, tama po kayo, sir. Siyempre, yung ating mga kababayan na matagal nang naandito, kahit pa paano po ay nakakapagtrabaho po naman yan. So, pwede rin po silang makapagsimula pagdating sa Pilipinas ng panibagong buhay, magkaroon ng kanilang negosyo. At meron po tayong tamang opisina sa Pilipinas na pwedeng lapitan. Yun po yung ating National Reintegration Center Office ng Department of Migrant Workers ng DMW. Ayan. That is, of course, regardless po yan kung ikaw ay documented, kung nagkaroon ka ng kaso dyan sa South Korea, or you're a documented OFW Filipino, gusto mo nang bumalik sa Pilipinas at dito mo na gusto ipagpatuloy ang iyong
kabuhayan kasama ng iyong pamilya, doon papasok yung National Reintegration Center. Yes, sir. So, nakalagay po doon kung ano yung mga programa, pwede po silang mag-check sa website po ng DMW at hanapin po yung National Reintegration Center na Facebook page at malalaman po nila doon kung ano yung proseso, mekanismo on how to avail of the programs available for them. Okay. So, Sa ngayon, katulad po ng Livelihood Development Assistance Program, pwede po yan. And then, kung sila po ay gustong magsimula ng negosyo, so may mga requirements lamang po na dapat silang i-comply and then i-evaluate po yon bago po sila maka-avail ng program ng ating reintegration po. okay. So, pagdating po sa ganyan, attorney, itong ating mga kababayan na ika nga po nakikinig at nanonood po sa atin ngayon, sa paanong paraan po, kasi kung last year pa to pinatupad at mag-expire this February, mga ilan na po ang nag-avail nito, Attorney Duques? Actually, wala po akong data, Mr. Ray. Yan po kuminsan ay tumatawag pag malapit na silang mga umuwi. So, as of now, wala po tayo na monitor. Most probably, ang ating pong Minister of Justice ang meron ng data kung ilan po yung nag-avail. Ayun. Pero sa experience po dito sa MWO, ang ating mga kababayan ay mga last minute silang tumatawag at sinasabing nag-a-avail na ng programa. In the meantime po, lumalakad na yung mga proseso po nila. Okay. So wala po silang dapat ikatakot yung ating mga undocumented workers dyan na natatakot na maaaring sabihin, naku, baka makulong ako pag nag-avail ako ng SBDP, baka may jail time ito. Wala pong ganon. Wala pong ganon. Mas maganda po itong proseso ng special voluntary kaysa dun sa normal na deportation proceedings nila, yung mga crackdown po. Kasi dito po, katulad ng sinabi ko kanila, nawe-waive na po yung fine, no? At pwede rin silang bumalik, subject nga po dun sa visa issuance. Yung isang klase po ng deportation, yun naman po yung nagkakaroon ng crackdown ng kanilang gobyerno dito, hinahanap po kung sino yung mga undocumented, at kapag sila po ay nahuli, ay may kaukulang bayad or fine na sisingilin sa kanila. So mas maganda pong mag-avail sila nitong special program na ito. Okay. Alright, and with that, Attorney Duques, maraming salamat po sa mahalagang impormasyon. Pero kung meron pa ho kayong mahalagang impormasyon, paunawa at instruction sa ating mga kababayan na mga Pilipino na undocumented pa rin sa South Korea na nag-iisip na ika nga, mag-a-avail ba ako nito o hindi, yung kanilang mga agam-agam, nasa inyo po ang pagkakataon, Attorney Duques. Yes, sir. Maraming salamat po sa ating po mga kababayan na mga undocumented dito sa South Korea. Ito na po ang pagkakataon na mag-isip-isip tayo at tingnan po natin yung special program na ino-offer ng Minister of Justice. So marami pong benepisyo na kaakibat ang special program na ito. So mawi-waive na po yung fines at kayo po ay pwede na mabigyan ng pagkakataon din na makabalik ng South Korea as long as kayo ay ma-issuean po ulit ng tamang visa ng Korean Embassy sa Pilipinas. So mas maganda po ang programang ito, hindi tayo naghahabulan, hindi kayo tumatakbo. Voluntary po kayong nagsasubmit ng inyong sarili na makabalik ng maayos sa Pilipinas at para po kayo ay makapagsimula ng panibagong buhay sa ating bansa. Maraming salamat po. At kung gugustuhin pa nila, Attorney Duques, makabalik din sa South Korea sa darating na mga panahon. Basta maayos lang yung kanilang pag-alis dyan. Maraming salamat po, Attorney Duques. We highly appreciate your time. Alam namin po napaka-busy po ninyo dyan sa South Korea. Thank you so much po. Maraming salamat. Yeah, gusto ko rin po sanang pasalamatan ang ating mahal na ambassador, si Ambassador Bernadette Carisi Fernandez at ang aming po Secretary Hans Leo J. Cacdac for allowing us to be interviewed in your program. Maraming salamat po at malaking tulong po ito sa ating mga kababayan na narito sa South Korea. Thank you po and have a good day. Ay nako, Attorney, kami po dapat magpasalamat. And please use us as a vehicle to spread important information or disseminate more important information dyan po sa ating embahada, sa ating pong labor attaché sa Migrant Workers Office, lalong-lalo na para po sa kapakanan at benepisyo ng ating mga kapwa Pilipino. Maraming salamat po, Attorney Duques.
Thank you, Sir Ray. Ang ating pong labor attaché dyan po sa ating Migrant Workers Office sa Seoul, South Korea, Attorney Rosemary Duques. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Ayan, para sa ating pong mga kababayan, kung kayo po yung mga nakikinig at nanonood sa atin dito sa loob ng Pilipinas, kung kayo ay meron pong mga kamag-anak, asawa, kapatid, pinsan, mga magulang, o kaibigan na nasa South Korea na nagtatrabaho doon pero undocumented, walang legal na dokumento para magtrabaho sa South Korea. Ito na po yung pagkakataon na ibinibigay ng gobyerno ng South Korea para sa tinatawag nila Special Voluntary Departure Program o SVDP. Tatagal lamang po ito hanggang sa susunod na buwan, February 2026. At I think hanggang February 28 itong tinatawag na Voluntary Departure Program na binibigay ng South Korea para sa mga undocumented foreign residents. Ano po, hindi lang para sa mga Pilipino, kundi para na rin po sa ibang mga foreign nationalities. Ang kagandahan po dito ay hindi na po magbabayad yung undocumented Pilipino na nagtatrabaho, naninirahan sa South Korea. Hindi na kayo magbabayad ng anumang multa. Exempted na kayo sa mga fines dahil sa inyong mga illegal stay doon. And of course, walang sabi nga ni Attorney Duques, yung ating labor attaché ng Migrant Workers Office Seoul, wala rin itong kakaharaping jail time o kulong. Kumbaga, ipoprocess yung mga papeles ninyo, at diretsong pababalikin kayo. Pag natapos na yung processing ng papeles, diretsong pababalikin na kayo dito sa Pilipinas. So, kunin na ho natin yun kasi mas maganda yon kesa po sa nagtatago. Naintindihan ko po yung sitwasyon. Napakahirap nun nung nagtatago at hinahabol ng mga otoridad, di ba? Sana wag na ho nating tawag dito, ipagsapalaran, okay? Yung ganyang estado na mahuli pa kayo ng mga otoridad dahil undocumented kayo, sigurado baka meron kayo yun, pag hindi kayo nag-avail at nahuli kayo, baka may kakaharapin pa kayong jail time. Pero kung i-avail nyo po itong Special Voluntary Departure Program, wala pong walang multa. Kahit gaano katagal ka na nag-stay sa South Korea na undocumented, wala kang babayaran na fine at wala kang kakaharapin na jail time. Okay? Mangyayari niyan, pag naasikaso na lahat ng iyong papeles, naayos na lahat, ang gagawin mo na lang, magpapaalam ka na lang sa embahada natin sa South Korea. Sasabihin mo, Attorney Duques, Ambassador, alis na po ako. Nag-avail po ako ng SVDP at ako'y pabalik na sa Pilipinas. Yan. Ang kagandahan pa niyan,
kapag nag-avail ka ng SVDP, yung tinatawag na Voluntary Departure Program, may pag-asa ka pang makabalik sa South Korea para magtrabaho o manirahan. Dahil naayos mo yung mga dokumento mo, maayos na, malinis na. So you have now the opportunity to come back to South Korea as a documented foreign resident. Yan. So, maganda, no? And of course, syempre, pagbalik mo sa Pilipinas, tulad nga nung tinanong ko kay Atty. Duques, paano naman yung mga bumalik sa Pilipinas? Nandiyan daw, sasaluhin yan. Kung i-avail nyo, kung gusto nyong i-avail po ng OFW o ng Pilipinong undocumented, yung tinatawag na National Reintegration Center. Pwede po silang tulungan dyan para makapagsimula ng panibagong buhay dito sa Pilipinas kung talagang hindi na nila balak bumalik ng ibang bansa. Okay? Para po sa gustong mga karagdagang detalye tungkol dyan, maaari po kayong tungkol dito sa Special Voluntary Departure Program ng South Korea, pwede po kayo makipag-ugnayan dito sa Immigration Contact Center sa 1345 para sa karagdagang impormasyon. Okay? Ayan. Kasi pwede nyo rin bisitahin yung website ng Korea Immigration Service o KIS para sa kompletong detalye o yung mga kinakailangan dokumento at proseso. Ayan. Kahit maraming salamat po kay Atty. Rosemary Duques, ang ating Labor Attaché, Migrant Workers Office ng Seoul, South Korea. Alright, sige po. Ayan. Avail nyo na po. Sayang naman kung di ba? Kesa naman sa mahuli kayo, magpapain pa kayo, magmumulta pa kayo, di ba? At least yung pag inabil nyo yung SBDP, wala nang fine, wala nang multa, walang kulong, at may pagkakataon pa kayong makabalik sa South Korea kung inyo pong nanaisin. Alright? Sige. Sa mga nalalabing minuto ng ating programa, gusto ko muna batiin si Sean Kyle Flores. Lagi nakatutok ito sa ating programa, si Sean Kyle Flores. Ayan, good morning sa iyo, Sean Kyle Flores. Dito po sa Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ayan, talaga naman, nakatutok talaga ito sa atin si Sean Kyle Flores. Okay, and of course, binabati ko rin si Mr. Ares Gutierrez. Good morning sa iyo, Ares Gutierrez. Nasa malayong lugar ito si Ares, Nasa medyo malayo-layong lugar ito, nasa Coronadal. Itong si Sir Ares, okay? Magandang umaga po sa iyo dyan. Anyway, okay. So, well, ano pa ba ibang bukod dito, kaganapan. Kanina alam ko na nakapanayam ni Stephanie Vicente itong si Undersecretary Claire Castro. Okay? Excited si Stephanie Vicente dito na makapanayam si Yusek Claire Castro. So sobrang excited niya, hindi siya kumikilos. Talagang talagang nakapokus siya sa kanyang panayam, which is very good. At very proud naman ako kay Steph na tabi niya si Yusek Claire Castro, pero halatang halos hindi siya humihinga habang well, it's an honor and a privilege to have Yusek Claire Castro sa ating programa sa Front and Center, Okay. Pero meron pang isang kaganapan, hindi na itanong ni Stephanie, ni Steph. Itong mga kaganapan, unang-una, well, natanong yata ni Steph yung tungkol sa pagbalik ni natanong mo ba yung tungkol sa pagbalik ni Secretary Manny Bonoan, ni former secretary? Bumalik na po sa Pilipinas. Sa mga hindi nakakaalam, yung mga nakikinig po sa atin, lalo na yung ating mga OFWs at yung Filipino diaspora. Bumalik na po sa bansa nitong weekend, I think linggo, it's either Saturday or Sunday, bumalik na si former DPWH Secretary Manny Bonoan sa Pilipinas. Ito po ay matapos nagpunta siya ng US, I think last year, kasagsagan po ng investigasyon at expose at investigasyon sa mga anomalous flood control projects sa DPWH na kinabibilangan o kinasasangkutan ng mga iba pang DPWH officials, mga private contractors, mga district engineers, at allegedly mga insertions, budget insertions, allocables, kung ano man ang sasabihin nila dyan. Pero kahit sabihin nila insertion, allocable, isa lang ang ibig sabihin niya, corruption. Okay? Na-involve ang mga pangalan ng ilang mga senador, at ilang mga congressman. Okay? So umalis siya ng Pilipinas sa kasagsagan ng inquiry at investigasyon ng anomalous flood control project, itong si Secretary Manny Bonoan.
umalis siya, pumunta siya ng Estados Unidos last year para ang dahilan po niya para ipagamot, ipa-opera yung kanyang may bahay, yung kanyang misis na kinakailangan tignan sa US. So dapat ang balik niya sana is December 17. Kaya lang hindi siya nakabalik ng December 17 o December 18 dahil according to his lawyer na-postpone yung medical operation o anumang medical treatment na gagawin sa asawa o may bahay ni former DPWH Secretary Bonoan. So ngayon, kahapon or itong weekend, nakabalik na po siya. Okay, nakabalik na po siya. So anong ibig sabihin ngayon nito? Yan. Para sa patuloy na isinasagawang investigasyon tungkol dito sa mga anomalous flood control projects na kinasasangkutan ng DPWH at ng ilang mga mambabatas at ng ilang mga private sector, mga contractors. Makakatulong ba ito? Paano ito makakatulong sa investigasyon? May pag-asa pa ba na magamit dito ang ICI? Kasi po sa ngayon, nag-iisa na lang ang miyembro ng ICI. Si chairman na lang. Yung dalawang commissioner, di ba, nag-resign na. Si Commissioner Singson, na dati ring DPWH Secretary, at yung isang, yung forensic auditor natin, na si Commissioner Pajardo, nag-resign na rin. So, naiwan na lang mag-isa. Okay? Yung chairman ng commission. At actually, nagkakaroon nga ng issue ngayon ang ICI dahil hindi sila makapaghalabas ng resolution dahil nga kulang sa miyembro. Alright? Pero, nandyan pa rin ang ICI. Kasi nasa desisyon pa rin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung ipagpapatuloy ng ICI ang kanilang tungkulin. Pero bukod kasi sa ICI, nandyan pa rin ang Senate Blue Ribbon Committee na pangunguna ni Senator Panfilo Lacson bilang chairman. Yan, tuloy-tuloy po yan. Actually, meron po sila ngayong araw na ito na pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing at inaasahan po na dadalo dyan si former DPWH Secretary Manny Bonoan. Hindi lang yan, para doon sa mga outdated, sa mga nangyayari dito sa loob ng Pilipinas. Yung mga OFWs natin, Filipino diaspora, baka hindi nyo po alam, muling gumugulong na naman ang proseso, panawagan para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi lang kay Vice President Sara Duterte, pati yung pag may mga nagtutulak po ng mga ilang mga kongresista, mga mambabatas, na i-push din ang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, dalawa. And I think nakapanayam din sa programang Front and Center ni Jerome Toledo si Attorney Domingo Cayosa, yung ating constitutional law expert tungkol dito. Pero sana, ang tanong ko dyan, hindi ba ito parang political parang overloaded ng mga Pilipino sa mga ganitong klase ng mga politika sa bansa, sa ganitong klase ng mga diskarte, sa ganitong klase ng mga political or legislative moves, impeachment dito, impeachment doon. Okay? Meron pa nga tayong anomalous flood control projects hearings na dinidinig. All of these are taking a toll dito sa ating ekonomiya. Aminin na po natin yun. It's taking a toll sa ating ekonomiya. It's also taking a toll sa perception ng international community, particular ng mga foreign investors. Hindi lang foreign investors, pati ng mga local investors. Baka isipin na, napakagulo naman dito sa Pilipinas. Di ba? I-impeach nyo Vice President, i-impeach nyo pa yung President. Paano yan? Kung pareho ma-impeach, sinong papalit? Kung susundin natin ang constitutional, kung susundin natin yung constitutional concession, ang susunod na papalit po dyan is yung Senate President. Okay? O yung Chief Justice ng Pilipinas, something like that. Kung susundin natin yung constitutional succession. Okay? Pero, magulo. Ibig sabihin, kaya antabayanan po natin. Sana matapos na lahat ito because we need political stability. Because, kailangan natin ng political stability kasi if you have political stability, you will have a stable economy. Kasi hindi magulo ang politika.
Meaning, yung mga investors, they have this confidence in them na pwede akong maglagak ng puhunan dyan dahil stable ang politika. Hindi magulo, di ba? Di ba? Tama ba? O mali? Tama ba? Mali? So, kaya bantayan po natin mabuti yan mga kababayan, maski na kayo'y nasa labas ng bansa. Keep yourself posted, keep yourself informed sa mga nangyayari po dito sa inyong inang bayan. At we will try dito po sa programang Global na Tayo, pati sa iba pa mga programa ng Radyo Pilipinas World Service na maihatid po sa inyo ang mga kaganapang ito sa inyong inang bayan. Muli po, sa ngalan ng ating mga nakasama sa ating Master Control, sila Miss Susan Aizon, sa Waika si Justin, at ang ating Executive Producer na talagang may hangover pa sa kanyang naging panayam with Undersecretary Claire Castro. Talagang parang nalamig pa siya. Hinawakan ko siya, talagang icy cold ang kanyang balat. Talagang congratulations sa Stephanie Vicente. Okay. And salamat din sa iyong partner na si Jerome Toledo. Okay. Maraming salamat naman po sa inyong lahat sa mga sumusubaybay sa ating programa at sa ating himpilan. Again, bago ko tuloy magpaalam, please like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page. And of course, subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Muli po ako yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.